So, magandang umaga din sa inyo. So, salamat sa pagkakataon na ipaliwanag ko din, may ko din yung side namin tungkol sa Ahunan updates, Ahunan project. So, sa kasalukuyan, ang Ahunan project ay nasa stage ng development at compliance ng permit. Since mayroong initial na cease and desist order ang NHCP dahil sa mga particular na historical site na sabi maaapektuhan ng construction, pansamantala din natin itinigil ang pag-i-issue ng mga permit ng ibang phase ng construction. So, madaling salita, wala tayong ini-issue ng mga bagong permit para sa construction. At ganoon din, nakipag-dialogue na din tayo sa NHCP. At inalam natin hanggang saan ba yung participation ng ating LGU sa implementation ng system business order. Maliwanag na sinabi nila doon na tayo ay nakaka-copy partners lamang. At tingin ko naman, hindi din naman tayo dineputize para implement yung working stoppage ng Ahunan construction dyan. So maliwanag doon na tayo ay copy partners pa lamang. Pero ganun pa man, sinusuportahan pa rin naman natin ang layunin ng NHCP na i-preserve, ingatan, at siguraduhin na hindi ma-apektuhan yung mga historical site, especially dito sa aming bayan ng tao. Nandun yung suporta pa rin ng ating local na pamahalaan. Sa pagkakangayon, since pansamantala tigil siya at mayroong pending na cease and desist order, so meron na po bang na ginagawa National Historical Commission o mga aksyon na? So, doon sa meeting na naganap ng nakaraang linggo, nabanggit din nila sa amin na ang Ahunan Power Incorporation ay nagkaroon na din ng pagpupulong kasama ang kanilang mga kasama ilang mga tauhan ng Ahunan. At naisubmit na rin daw, yung mga dokumento na hinihingi ng NHCP. At sa parte naman ng ating local government, yun nga, i-update daw tayo sa magiging board meeting ng NHCP base din sa mga dokumentong isinumite at petitions ng una para dito sa system business. At pa hindi lamang, sumulat na din sila, tumawag na din sila sa atin, hanggang sa kasalukuyan, wala pa tayong natatanggap na anumang pag-delete ng system business update mula sa NHCP. Well, ang area po kasi pala na bahagi ng development sa abot ng 300 hectares at mayroong 5 barangay na apektado. Ano po yung mga measures na ginagawa ng developer para hindi masakripisyo yung kapakanan ng 5 komunidad? So, sa parte ng ating lokal na pamahalaan, sinisigurado natin na magiging maayos yung implementasyon ng ating ng proyekto ng Ahunan. Katunayan, every 2 weeks meron kami mga updates, meron kami mga meetings tungkol sa mga nangyayaring development sa taas. Kasi responsibilidad natin na pangalagaan natin yung kapakanan ng ating mga kababayan, especially yung mga maaapektuhan ng project na yan. Sinisigurado natin na makocompensate sila ng maayos, mabibigyan ng tamang livelihood, mabibigyan ng tamang mga programa at proyekto upang sa ganun naman mais din naman yung impact ng programa na ito. At itong proyekto ito mula sa Ahunan. So sa ngayon po may ongoing multi-partite monitoring sa proseso ng development? Meron po. Katunayan, nung nakaraang linggo, nag-update ang aking member officer sa akin sa naging meeting nila nung nakaraan. 2 weeks ago yata, 3 weeks ago yata yun. So, nag-update sila at doon din natin ipinarating minsan yung ating mga concern. Doon din natin ipinarating yung mga dapat na kailangan gawin pa nila, i-comply nila Compliance. sa compliance. Sa panig po naman, kasi kahit ongoing yung project, obligado na yung company, yung developer na mag-conduct ng corporate social responsibility. Ano na po yung naging hakbang ng company para sa kapakanan ng komunidad? Noong isang linggo, nagkaroon sila na yung mga farmers na naapektuhan ng project nito, yung mga lupa na nabili ng Ahunan, ginawa nila ito ng livelihood. Katunayan, 3 weeks ago, nag-launch sila ng construction
ng isang mushroom factory na gagawin nila na itong mga magsasaka na to ang siyang mga ngasiwa at beneficiary ng programa na ito. Nagkaroon na din sila ng training, nagkaroon na din sila ng series of seminar. And then marami na at katunayan nga nakita na namin yung mga tundok po na kaya nilang gawin. So soon alam ko itinatayo na yung yung factory na yun na gagawing pangkabuhayan ng mga magsasaka ng Africa. Sa Papumir, sa environmental protection, kasi ang kinikilig lagi, may mga nadidisturb ng mga puno, pinakayod yung bundok. Ano na po yung move ngayon ang ginagawa ng management para hindi masakripisyo yung ating kapaligiran? Sa ating sa Municipal Environmental Office natin, sinisigurado natin na nasusunod yung permit o yung bilang ng puno na kanilang ini-apply o inaprobahan ng DENR. Mahigpit yung ating nagiging monitoring dyan. Actually, pag meron tayong mga nakikita ng mga power cell dyan, agad natin pinapupuntahan yun at sinisigurado natin na meron permit yung power cell at ganun din ito ay kasama sa bilang na inisyo ng DENR. Totoo yan, dahil maraming nagsasamantala sa ngayon, maraming mga illegal loggers na sinasabayan yung mga pagpupuli. At ganun din, nakaroon din tayo ng mga suggestion para sa kanila na kung ano lang naman talaga yung dapat na dadaanan ng project, yun lang dapat yung mga puno na yun ang kanilang puputulin. So, sinabihan ko sila na huwag sila mag-encroach ka, no? mag-encroach. So, kaya na yung magputol ng mga puno. putulan. Kung ano lang yung dadaanan, kung ano lang yung kailangan ng project, yun lang ang kailangan nilang putulin. Para mapaserve din naman natin yung ibang mga puno. At ganun din, maiwasan din naman yung pagkakatalbo ng aming kabundukan. So mahigpit yung monitoring natin dyan. Mahigpit yung coordination natin dyan. Actually may mga series of letters na tayong pinadala sa DENR, mga katanungan, concerns na nanggaling din sa ating mamamayan. Ngayon, pagka natuloy at naging matagumpay ang proyekto, ano ho yung papakinabangan ng partikular dito sa inyong area ng mga mamayan dito sa proyekto niya? So, particular, mas magkakaroon ng maraming opportunity dito sa aming bayan. Magkakaroon ng trabaho yung aming mga kababayan, kasi yung mga maliliit namin mga negosyante dito, magkakaroon din ng oportunidad dahil sa laki ng proyekto nito sa haba ng construction nito. At nationally, siyempre, alam naman natin yung magiging benefits natin. Hindi lang dito sa bayan namin, national, makikinabang din ang buong bansa dito dahil yung kakulangan natin sa supply ng kuryente, hindi nyo makakapag-provide tayo ng 1,400 megawatts. And sa lokal na pamahalaan, makakapag-generate tayo ng income, marami tayong pondo magagamit sa mga proyekto, programa na para sa kapakinabangan ng ating mga mamamayan. Medyo may katagalan ng kaya na inumpisa itong proyekto nito. Anong taon mo na sakli na inumpisa yung proyekto nito at panahon na po ba ninyo na yan? Ito proyekto na to ay na-aprubahan pa nung nakaraang taon pa. 2025, 2024. Base sa mga records na ating nakita. Pero yung construction nito ay nagsimula lamang ngayong taon na ito. Kung di nagkakamali ay February or March. Bali, ilang barangay po ang nasasaklaw ng Ahonan Dam, Mayor? Ang apat na barangay. Barangay Banyo, Barangay Tap, Barangay Rizal, and Barangay Burgos. So, apat na barangay ang